So lumitaw dahil nga sa low tide. Ayan guys, nandito tayo sa Dolomite Sand Beach ngayong araw. Update natin itong Dolomite. So may mga nakita ako mga estudyante namasyal, siguro may free time na nila, alas 11 na kasi, tinanghali tayo. Pero isa sa napansin ko dito, itong lumitaw. Ito guys, ano kaya ito? Yung lumitaw sa karagatan. Yeah. Yan lumitaw. So dahil low tide, may lumitaw sa karagatan dito sa Manila Bay. So sa hindi pa nakalam or dati nang nakapanood sa aking mga vlog, yan guys ay yung outfall. Yan So yun yung kung hindi ako nagkamali, yan yung pabigat ng outfall, yung motorized outfall dito sa Dolomite or sa Manila Bay. May outfall kasi na ginawa dito, nilagay, maliban sa lumang outfall na hindi natin makikita ngayon. May dinagdag na motorized outfall, yan po, ang nakikita nyo na yan. So lumitaw dahil nga sa low tide, pero hindi naman ganong low tide, Actually, papunta na sa high tide, buti naabutan natin. Motorized outfall, yun po nga 20-inch na carbon steel na tubo na dinagdag nila dito dahil nga sa palaging binabaha ang Maynila. So, tuwing umuulan, pinapandar nila yan at mayroong bulwak na lumalabas dyan tuwing umuulan dahil nga sa motorized outfall na yan. So nagreklamo kasi ang mayor ng Maynila na palaging binabaha itong Kamaynilaan. So nagdagdag sila ng motorized outfall. Yan po yun, yung dalawang pulang tubo na yan. Yan po ang dugtong niya. At kung may nakikita kayong kubol na yan, dyan yung kanilang operator, yung kanilang standby operator, at siyang mag-switch on ng motor o pump para gumana ang motor at maghigop ng tubig at ipalabas dito. So, yan po ang motorized outfall. So nakikita nyo na yan, yan po ang lumutang dahil sa high tide, lumutang ang kanyang pabigat. Alam ko pabigat yan So sa malayo akala mo yung pating. So sa gitna naman ng karagatan, yung mga barko, maliban sa puti na yun na barko, ang puti na yan na barko ay matagal na yan dyan, wala pang Dolomite, nandyan na yan. Pagmamayari yata yan, sabi, ng isang maritime school, parang training ground nila. Dito naman, mga barko na nakikita ko, yung mga nagbubuhos, ng reclamation. Ang dami, Yan. Kung napansin nyo ang karagatan dito guys, tuwing umuulan or bagyo, hindi na masyadong maalon. Kasi bakit? Natakpan na kasi ng reclamation dyan. Kung natandaan nyo, nung panahon pa ni Pinoy, naglagay siya ng breakwater dyan, mga bato, na pinagapatong-patong para hindi ganong mapektuhan ng alon ang Manila Bay dito sa Ross Boulevard. Pero hindi natapos, hindi rin umubra. Ganun pa rin, malaki pa rin yung alon tuwing umuulan or tuwing may bagyo. Ngayon, dahil nga nandyan ang reclamation, mas
nasangga niya ang mga malalaking alon kasi nga siyempre reclamation talaga siya, lupa, artificial island talaga siya. So yan ang dahilan kung bakit tuwing may bagyo, medyo kalmado na ang Manila Bay dito sa Roas Boulevard. Kung naranasan nyo lang dati, ako naranasan ko kasi guys personally, na vlog ko mismo, ang lalaki ng alon dati dito, pero ngayon ang medyo wala na kasi dahil nga sa reclamation dyan, no, medyo nasangga niya yung alon. Ang lapad na ng reclamation hanggang pati sa likod ng MUA, no, abot na yan. Yan, ganyan katindi ang gumagawa niyan at natatat yung China talaga. Parang akala ng China, nakikita nila may mga lupa na tayo sa Pilipinas. No. Pero, so ang pinunta natin dito, ang lumitaw na yan, no, na bakal sa karagatan. Yan po ay outfall. May isa pa dito guys, nakabaon lang siya, nakalublob sa tubig dahil nga siya ay medyo mababa, no. Yan siya, oh. Kung nakita nyo parang hugisti, no, hugisti siya po yan, no. So hindi siya masyadong nakikita, pero yung isa nakalitaw talaga ngayon dahil nga low tide. And of course yung dolomite, so far so good, okay pa rin, no. Maliwalas mamasyal dito. At may nakikita ako mga estudyante kahit na mainit, tiniis talagang init para pumasya lang dito. So ang atin namang mga Estero Rangers, DPWH ay IMMDA, no, ay hindi nagpabaya, no, dito sa paglilinis ng dalampasigan, no, ng Manila Bay. Yan. So, di ba? So maliwalas mamasyal dito, no? So far so good, grabe, no? Ang dolomite ay still dolomite pa rin. Siyempre, yan po guys, ang lumitaw na yan, hindi po yan pating, kundi yan ay bakal. Bakal po yan guys. Lumitaw dahil sa low tide. So kada low tide makikita natin yan. I don't know kung yan ay temporary o permanent kasi alam ko carbon steel, hindi yan tatagal sa tubig alat, no. Mas maganda pa siguro ang linagay nila diyan kung HDPE. HDPE yun yung itim, no? So pang underground talaga yon at saka resistensyado sa tubig yon. Pero carbon steel, no, hindi talaga yan tatagal. So yan. Ang bakal guys may karakteristik po depende sa gamitan. Ano kung sa mga planta, yung mga carbon steel, kasi guys medyo naka-experience ako niyan. Ang mga bakal ay kung ano-anong gamit, ano, tubig, mainit na tubig, malamig na tubig, or hangin. So may designated na tubo na ginagamit yan. Magandang umaga po sa lahat. Sa mga bisita po natin, bawal pa tayo sa tubig, lalo na sa mga bata. Yun, may nagpaalala. So, na-distract tuloy ako dun sa nagpaalala. So yan, ano, nagsalita kasi may microphone na silang nilagay dyan. Ano, yan, nag-install sila ng mic dyan. So nung nagsalita, na-distract ako. Yan. Masasawa ang ginagawa ko doon. Pagsaysay. Yung mga katrabaho niya siguro. Yan, nagsasalita. Yun yung mic, no? Siguro, maganda dyan, lagyan nila ng music, no? Habang namamasyal dito, may music. So yan guys, yan po ang update, no? Yan po ay hindi pating, kundi isang bakal na lumutang dito sa Manila Bay. Salamat po, mag-ingat po tayo at mabuhay po tayong lahat.